hindi mo ako gugustuhin kainin dahil pagsisisihan mo rin sa huli. Kaya ngayon pa lang, pakiusap naman. Alalahanin mo kung sino ako sa buhay mo. Isasama na kita sa paglubog ko. Sasama ka sa akin, sa ayaw mo at sa gusto. Gusto niyo ba ba isakripisyo ang buhay ng batang to para iligtas ang immoral na babae na yan? Hindi lahat ng may mukha ng anghel ay mabuti. Gaya na lang ng hindi lahat ng mukhang halimaw ay masama. Kadalasan, ang bumubulag sa atin ay ang atin ding paningin. Yan ang mga linyang aral na ipinamana ng Lolo Sebio ko sa akin, Miss Clar. Hindi lang kasi basta salita ang mga katagang yan. Ako mismo ang buhay na saksi kung paano niya isinabuhay ang paniniwala na yan at kung gaano yan katotoo. Tubong Mindanao po ako, Miss Clar. At sa baryo na una naming nilipatan ng Lolo Sebio ko. Mula noon ay hindi na ako umalis pa dito. Hindi ko na lang papangalanan ang aming nayon para na din sa proteksyon ng mga taong naninirahan dito. At naganap ang kwentong ito, 2 dekada na po ang nakakaraan. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Maria. At ito ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Anong sabi mo? Buntis ka? Habay nalinti ka na. Paano ka mabubuntis wala ka naman pinapakilalang nobyo mo sa akin? Lolo, patawad po. Hindi ko naman po talaga nobyo si Carding . Nadala lang po kami sa tuksuhan nung nagkaroon ng bailehan sa plaza. Ano? Bumukha ka ng dahil lang sa tuksuhan? Yan na nga ba ang sinasabi ko? Una pa lang sinabihan na kitang walang idudulot na mabuti sa iyong pakikipagbarkada mo sa batang yon. Matigas talaga ulo mo. O ngayon, paano na yan? Paano na yung pag-aaral mo? Nasaan na yung lintik na Carding na yan? Lolo, natatakot daw po siyang humarap sa inyo . Ha? Natatakot? Bakit? Mukha ba akong nangangain ng tao? Abay, lintik yan . Nasaan na ba yung sundan ko? Lo, ano po bang gagawin niyo, Lolo? Wag naman po. Natatakot ka mong humarap, hindi ba? Pwes, ako nang harap sa kanila. Ewan ko na lang kung hindi siya tubuan ng tapang kapag nakamba na sa leg niya yung patalim ko. Lo, maghulos dili naman po kayo. Hayaan niyo na po siya. Hindi ko po kakayanin kapag napahamak pa kayo ng dahil lang sa akin . Duwag naman po talaga yung lalaking yun, Lo. Abay, at aminado ka pa? Paano nga nakabuntis yun wala naman palang bayag? At ikaw nagpabuntis ka sa lokong yun? Paano na yan? May pagmamalaki ba ng apo ko yun pagdating na araw? Lolo, patawarin niyo na po ako. Ay, Diyos me, yung bata ka. Nagkulang ba ako sa pangaral sa'yo? Halika nga dito. Halika. Nalulungkot lang ako dahil nakakapanghinayang yung buhay mo. Bata ka pa Hindi mo ma-enjoy yung pagdadalaga mo. Nagpadarang ka naman agad sa init ng apoy. O ngayon, ikaw tuloy yung nasunog. Kakayanin ko naman po tulo basta't nandito po kayo. Hindi po ako magiging pabigat. Pangako po yan. Apo, hindi ka naman pabigat sa akin Pero gusto kong ligtas ka sa mga mata ng matatakot na tsismosa dito. Kaya ko tanggapin na iniwan ka ng lokong yon. Pero para pagpiyasahan ka ng mga hindi rin naman malilinis. Hindi ko yung kahit tiisin, Apo. Kung ano man pong maging desisyon niyo, Lolo, susunod lang po ako. Ay, oras na yata talaga para magretiro na ako, Mabuti na lang at binigyan mo ako ng senyales. Lolo naman parang kanina lang, galit na galit po kayo Nabigla ako. Mag-enroll ka pa lang sana sa koleyo, hindi ba? Kung kailan may ipon ka na at ako, saka naman nagkaganito. Hayaan niyo po, Lo.
Gagamitin ko na lang yun pandagdag sa puhunan ko. Dadamihan ko po yung produktong inalalako ko para makaipon tayo ng mas marami pa. Maigi pa nga. Pero hindi ka na dito magtitinda ha? Okay lang po yun. Basta sa lilipatan natin, may komunidad din. Hanggat may mga tao, may magiging customer naman po ako eh. Nakangiti nang tumango si Lolo noon. Ako naman, ganun din. May parte sa akin noon ang nagsisisi. Pero nandun na, buntis na ako at hindi magtatagal ay magkakaroon na ng anak. Kailangan kong maging matatag at tanggapin ang pagkakamali ko. Nang sa gayon ay makapagpatuloy ako sa buhay. Ilang araw pa ay iniwan na namin ang luma naming bahay at nagtungo sa bundok sa kabilang baryo para doon na manirahan. Walang nakaalam sa mga taga-komunidad namin doon na umalis na kami. Kahit ang kapitan namin, dahil siguradong hindi kami papayagang umalis noon. Sikat at kilala ang Lolo Sebio ko doon sa panggagamot o pagiging albularyo. Pero pati yon ay tinalikuran niya ng dahil sa akin. Wow naman, Lo! Kailan niyo pa po pinatayo tong bahay na to dito? Ay, hindi sa akin ito, Apo. Sa dati kong kaibigan na ngayon nasa ibang bansa na. Tapos, pinatayo niya ito. Sa pag-aakalang hindi na siya babalikan ng mga anak niya. Biglang dumating at kinuha siya. Kaya yun, binigay niya to sa akin. Nagustuhan mo ba dito? Oo naman po, Lolo. Tingnan niyo, sobrang payapa dito tsaka mukhang malapit din sa ilog. Dinig na dinig ko dito yung malakas na ragasanon eh. Hindi na tayo mahihirapang mag-igib. Abay, hindi na. May talon banda dyan sa itaas. Konting akyat lang, mararating mo na. Madali ka na lang di makakapaglabaan, no? Oo nga po eh. Tara na, Polo. Gusto ko nang makita yung loob ng bahay. Wow, Lo! May mga gamit na din po. Kaya pala iniwan na natin yung ibang gamit doon. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Titirahan na lang sana ito ni Atong. Mabuti na rin at hindi. Mukhang masaya naman siya doon sa ibang bansa ngayon. At itong bahay at lupa, pati yung mga kagamitan, sa atin to mga to. Ang bait po ng kaibigan mo, Lolo. Sana magkaroon din ako ng ganyang kaibigan, no? Kusay ang darating. Basta't matuto ka lang mamili na maayos. Okay lang magkamali ng minsan. Pero hanggat maaari, wag na ano. Marami na akong natutunan sa nangyari sa akin, Lo. At simula po ngayon, makikinig na ako sa lahat ng sasabihin niyo sa akin. Nagsimula kami ni Lolo ng bagong buhay sa bagong kapaligiran at bahay na yon. May mga tanim sa paligid pero ginapangan na din ng mga damo. Maagyaw at mabukbok din sa loob. Pero nagpahinga muna kami at kinabukasan ay tinulungan ko na siyang maglinis. At habang ginagawa yon, nagpaplano na din kami kung paano ang gagawin kong paglalako ng gulay, prutas at isda sa baryo malapit sa kinaroroonan ng bahay namin. May gamit naman akong tri-bike at wala naman akong nararamdamang kakaiba sa katawan. Kaya sigurado akong kaya kong maglako kahit buntis ako. Kinagabihan, hindi namin inaasahan ang pagbuhos ng malakas na ulan. Tao po! May tao po ba dyan? May tao po yata sa labas, Lo. Meron nga. Naririnig ko. Pagbuksan mo nga sila. Baka kailangan ng tulong. Sandali lang ho, Naku, Diyos ko po. Magandang gabi, dalaga. Maaari ba kaming makituloy ng pamilya ko? Kanina pa kami babad sa ulan at lamig. Sandali lang ho. Kakausapin ko lang po si Lolo. O sige, pumasok na kayo nang maisara na yung pintuan. Malakas yung hangin, no?
Sigurado po ba kayo, Lolo?